Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin mga kababayan si Martin Romualdez kasi nag-react si Martin after na ma-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SUNA na kakasuhan na mga kababayan yung kanyang pinsan ng ombudsman. So sabi ng ating Pangulo na ayaan na niya yung ombudsman and the prosecution na service kung ano yung mga ebidensya. So sabi ni Martin Romualdez, nire-respeto niya yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni Martin, naninindigan na niya ako na wala akong ginawang anumang labag sa batas at tanda akong patunayan ito, sabi po ni Martin Romualdez. Sang-ayon na niya ako nagawin na natin ang tama at ang tama ay ang sumunod sa proseso at ayaan ng ebidensya ang magsalita. So kailangan we follow the evidence, hindi yung politika. Upang ganap mga kababayan na magtagumpay ang kampanya laban sa korupsyon, sa flood control, malagang pairalin po ang iisang pamantayan ng ating batas sa pamamagitan ng pag-imbestiga ng buong chain of accountability. Mula ang mga kababayan sa DBM, sa DPWH, mga senador na may mga insertions hanggang sa lahat ng nakasaad sa Blue Ribbon Report ni Senator Ping Lacson at testimonya po ni dating DPWH Secretary Roberto Bernardo. Alinsunod sa ebidensya at hindi mga kababayan sa politika. Isang pamantayan mga kababayan ng batas, ebidensya, hindi po yung mga propaganda. So kung si Martin Romualdez ang gagawing mukha ng anti-corruption campaign, dapat siguradihin muna na siya nga mga kababayan yung pinapatunayan base sa mga ebidensya. Hindi yung politika mga kababayan. Hindi pwedeng ibatay ang hustisya sa kung sino ang sikat sa pampublikong pag-iingay mga kababayan. Kasi kung tunay talagang seryoso yung ating administrasyon sa paglaban sa korupsyon, walang sino mang dapat na tumutol dito. Kaya sinasangayunan ni Martin Romualdez yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Ang malinis na investigasyon ay para sa kabutihan ng lahat. Kaya ito ang sinusuportahan mga kababayan ni Martin Romualdez. Kasama rito ang dating speaker sa paglaban sa korupsyon. At saka siyempre, lahat ng mga sangkot na mga opisyal ng DPWH, mga senador at iba pang maaring madawit na may mga insertions at saka tumanggap ng alleged kickbacks. Hindi po pwede na may pinipili o may nilalaktawang pangalan ang ating hustisya mga kababayan. So hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato, sabi ng dating speaker. Ang pag-arap sa proseso ng walang pabor ay bahagi ng pagrerespeto sa institusyon ng batas. Hindi siya humihingi ng proteksyon. Ang sino mang walang itinatago ay hindi nangangailangan ng anumang pampulitikang panangga. Hindi siya humihingi mga kababayan ng pabor. Ang tanging inaasahan ay ang patas na pagtrato na nararapat para sa kahit sinong mamamayan. So ang inihingi lamang niya, mga kababayan, ang pinakasimpleng prinsipyo ng hustisya. Hatulan siya batay sa ebidensya. Hindi sa ingay ng politika mga kababayan. So kung may matibay na ebidensya laban sa kanya, ilabas ito sa tamang hukuman. Doon dapat idaan ang lahat upang magkaroon ng formal ng napaglilitis mga kababayan. Iharap ang mga testigo. Silang dapat magpatunay sa ilalim ng sumpa kung ano ang totoong nangyari. At dapat batay sa ebidensya at hindi batay mga kababayan sa gawa-gawang kwento tulad ng mga kwento nitong mga Malita Boys. Iharap ang mga dokumento, ang mga kasulatan, mga kababayan ang magpapakita ng legal na katotohanan ng mga transaksyon. Iharap ang mga bank records, yung mga procurement records, engineering records, inspection reports at iba pang mga physical na ebidensya.
Ang mga ito ang konkretong patunay na hindi kayang manipulahin mga kababayan ang kwento. Hayaan silang sumailalim sa masusing cross-examination. Ito ang paraan ng batas, mga kababayan, upang suriin kung totoo nga o gawa-gawa lang ang mga paratang. At pagkatapos, hayaan ang hukuman ang magpasya, mga kababayan. Ganon dapat gumana ang batas. Alinsunod, mga kababayan, sa due process clause sa ilalim ng Article 3, Section 1 ng ating saligang batas. Ang bawat akusado ay may karapatan sa isang patas na paglilitis na malaya sa trial by publicity tulad ng nangyayari ngayon. So ang pananagutang kriminal sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o itong Republic Act 3019 ay personal. Hindi ito pwedeng ipataw ng walang direktang patunay ng partisipasyon. Ang pagharap ng mga dokumento sa tamang forum ay pagsunod sa mga alituntunin, mga kababayan, ng rules of court sa pagtanggap ng ebidensya. So ano ang katotohanan sa likod ng flood control system, mga kababayan? Ngunit dito, mga kababayan, si Martin Romualdez lamang ang tunuturo bilang mastermind na umano'y nasa likod nitong flood control scandal. Nararapat din itanong ng taong bayan, posible ba talaga yon? Di ba? Isang malaking hamon kung paanong ang isang tao lang ang may sala sa isang napakalaking sistema. Di ba nakapagtataka, mga kababayan? Ang flood control ay hindi proyekto ng isang tao. Ito ay isang malawak na programa na kinakapalooban ng buong biyokrasya ng ating pamahalaan. Hindi speaker ng House ang gumagawa ng engineering design. Yan ang reality. Ang mga technical na guhit at plano ay labas sa mandato ng legislatura, ng Kongreso. Hindi speaker ang naganda ng National Expenditure Program o yung NEP na tinatawag. Ang budget ay nagmula sa executive bago ito po isumite sa Kongreso. Alam nating lahat yan. Hindi speaker ang nagsasagawa ng procurement. Ang pagpili ng mga kontraktor ay trabaho ng mga partikular na bids in awards committee. Sila ang in charge niyan, mga kababayan. Hindi ang speaker ang pumipirma po sa bawat kontrata. Ang mga dokumento ng kasunduan ay nilalagdaan ng mga implementing agencies tulad po ng DPWH. Hindi po speaker ang nag-inspeksyon ng bawat proyekto. Yan ang katotohanan yan. Ang pagsubaybay sa mga site ay responsibilidad ng mga field engineers at inspectors ng DPWH. Hindi din speaker ang nagse-certify ng bawat accomplishment. Ang nagpapatunay na tapos na ang gawa ay ginagawa ng mga technical personnel. DPWH pa rin, mga kababayan. Hindi speaker ang naglalabas ng bawat bayad. Ang pagdidisburse ng pondo ay dumadaan sa mga ahensya at hindi sa Office of the House Speaker. Walang ganon, mga kababayan. Ang mga prosesong ito dumadaan sa iba't ibang ahensya, opisyal, technical personnel, implementing offices, regional offices, inspectors, accountants, auditors, at iba pang sangay ng pamahalaan. Hindi po ang Office of the Speaker. Hindi yung speaker mismo. At kahit yung kanyang opisina at mga kasama. Kung may korupsyon nga na nangyari, hindi yon maaring ipaliwanag sa pamamagitan lamang ng pangalan ng isang dating speaker po. Ang pagpoproseso ng pampublikong pondo ay mahigpit na pinapamahalaan ng Government Procurement Reform Act o itong tinatawag na Republic Act number 9184 at ng National Expenditure Program o yung NEP. So ang bawat pirma, mga kababayan, sa disbursement voucher at certificate of project accomplishment
ay nagtataglay ng individual na pananagutang legal sa ilalim po ng batas upang mapatunayan ang isang mastermind o conspiracy sa buwatan, obligasyon ng nag-aakusa mga kababayan na patunayan ang bawat bahagi ng administratibong kadena ay nagkasundo upang gumawa ng krimen. Isang bagay mga kababayan, hindi pwedeng i-attribute sa isang tao na walang operational control sa DPWH tulad ni Speaker Martin Romualdez. Wala man siyang sakop ba ng House Speaker, yung DPWH, na pinamumunuan ng Secretary? Yan ang tanong mga kababayan. Mga balido na tanong. So, ano yung buong chain of accountability mga kababayan? So, ang tunay na tanong ay, nasaan ang buong chain of accountability? Dapat nating makita ang pananagutan ng bawat bahagi ng kadena o chain of accountability. Kung susundan natin mga kababayan ang ebidensya, dapat sundan ang buong papel na iniwan ng bawat opisyal na sangkot dito sa prosesong ito mga kababayan. Ang paper trail, ang hindi nagsisinungaling mga kababayan. Sino ang nagpanukala ng proyekto? Yan ang unang tanong. Dito papasimula ang pag-trace sa pinagmulan mga kababayan ng pondo. Sino ang nagsuri, ang mga nagripaso sa teknikal at legal na aspeto ay may pananagutan po. Sino ang nagrekomenda? Ang mga nagmungkahi na ituloy ang proyekto ay dapat magpaliwanag din mga kababayan. Sino ang nag-approve? Nag-approve ba? Ang uling pirma sa pagpapatibay ay may mabigat na timbang sa batas mga kababayan. Sino ang nagpatupad? Ang mga kontraktor at implementing offices ang may hawak sa mismong gawa. Sino ang nag-inspeksyon? Sila ang nagpatunay mga kababayan kung maayos o substandard yung proyekto. Sino ang nag-certify? Ang nagarantiya na karapat dapat bayaran yung proyekto. Tama? Ang daming kamay. Mga kababayan na pinagdadaanan yung implementation ng proyekto. Sino ang nagpalabas ng pondo? Yung speaker? Malabo po. Ang mga nag-aproba sa huling transaksyon ng salapi, sino ang tumanggap ng bayan? You see? Ang mga nakakuha ng pampublikong pondo, sino-sino? Sino ang tunay na nagkinabang? Ang mga dulo ng daloy ng salapi, ng pera mga kababayan, dapat na matukoy. Hindi matatapos ang katotohanan sa isang pangalan lamang. Ang pagsusuri sa pananagutan sa pananalapi ng bayan ay nakabatay po sa Audit Rules and Regulation ng Commission on Audit o COA. Ang pananagutan sa korupsyon ay tinutukoy sa pamamagitan ng pag-trace ng audit trail. Sa ilalim mga kababayan ng batas, ang bawat opisyal na may direktang partisipasyon sa pag-aproba at pagpapalabas ng pondo ay may solidary o hiwalay na pananagutang sibil at kriminal. Kaya't ang paglaktaw sa ibang bahagi ng chain ay posibleng seryosong pagkukulang sa pagpapatupad ng hustisya. Tama po, mga kababayan? Ngayon, ang Blue Ribbon Report ni Ping Lacson at ang revelasyon, mga kababayan, ni Yusek Bernardo, pag-usapan natin. May isa pang tanong na hindi rin dapat na iwasan mga kababayan. May mga mahalagang opisyal na ulat na dapat nating balikan. Kung ang Senate Blue Ribbon Committee mismo ay nagbanggit ng iba't ibang matataas na opisyal at nagrekomenda ng kaukulang aksyon, ano ang nangyari sa mga referral na yun mga kababayan? Ano ang resulta ng mga kasong may kaugnayan kina dating Senate President Chis Escudero, kay Senator Joel Villanueva at iba pang mga personalities
na binanggit sa parehong ulat, mga kababayan? Naimbestigahan ba sila? Ito ay malagang malaman ng publiko upang makita ang takbo ng hustisya, mga kababayan. Naibasura ba ang mga referral? Kung may desisyon na, nararapat itong ilatag, mga kababayan. Kung oo, ano ang naging batayan? Ang katwiran ng batas ay dapat maging malinaw sa lahat, mga kababayan. Kung hindi pa, ano na ang estado ng mga ito? At ang pag-usad ng mga kasong ito ay bahagi ng transparency. Hindi ito lilihis, mga kababayan, ng usapan. Ito ay simpleng panawagan na ang iisang pamantayan ng batas ang pairalin sa lahat dapat. Ang batas ay dapat wala pong kinikilingan. Tama po? Ayan man lang yung ating yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.